Nagprotesta naman ang ilang grupo kontra sa halos pagdoble ng pasahe sa MRT pero hindi naman gumanda ang serbisyo. Panawagan din ng mga nagprotesta, muling pangasiwaan ng gobyerno ang operasyon ng MRT. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, buong umagang ipinrotesta ang MRT kanina at isinakto pa sa rush hour ng grupong Freedom from Death Coalition ang kanilang kilos protesta sa MRT North Avenue Station. Nagpamigay sila ng flyers sa mga nakapilang commuters sa EDSA para ipaliwanag kung bakit tumaas ang pasahe sa MRT pero hindi naman umayos ang operasyon. Dahil ang aumento sa pasahe sa MRT na nagdoble na raw pagpasok ng 2015 mula maximum na 12.50 ay 25 na raw ngayon ay napunta sa guaranteed return of investment ng mga nagtayo ng MRT, yung mga investors nito, imbis na pondong mapunta para ayusin ang sistema ng MRT. Hindi lang daw direktang inaako ng mga commuter mataas na pasahe noon dahil di ba may subsidy pa noon ng gobyerno sa taas pasahe para siguruhin ang 15% annual na ROI, return of investment ng mga investors ng MRT. Kaya nung tinanggal ng Aquino administration ng subsidy, inako na ng commuter ang lahat. Pagkatapos ng FCD, ng Freedom from Death Coalition sa North EDSA, sa Kamuning Station naman nagrally ang bayan muna, Connie. Panawagan naman sa mga commuter ay i-boycott ang fare hike ng MRT. Itinutulak din nila na i-nationalize o angkinin na ng buo ng gobyerno ang operasyon ng mass transport systems. Dahil basic services ito na hindi dapat pinagkakakitaan daw ng mga private companies. Kahit naman daw sa ibang bansa, susi ng kaunlaran ng mura at maayos na mass transport system. Connie? Mark, gusto lang natin malaman if meron na bang balita tungkol naman doon sa pahayag ng MRT management, no, na meron na silang tatlo na kumpanya na tinitignan para mag-asikaso nitong problema dyan. Meron na rin bang narinig yung grupo about this and what is their reaction? Oo, meron silang, binabatikos nila yan, Connie. Bagamat hindi tayo sigurado kung talagang natapos na yung bidding process niyan. Pero binabanggit nila yung tatlo na yung isa sa mga sinasabi nila almost blacklisted na raw yung company na yun sa LRT1. Kaya nagtataka sila kung bakit binigyan ito ng parte sa operasyon ng MRT. Yung isa naman sinasabi nila na mga proponents sila rin naman daw taga Global APT. So parang parang ginigisa na naman daw sa sariling mantika ang mga commuter. Yan ay gusto nila ipasiyasat itong grupong Bayan Muna hanggang sa Kongreso kung ano naging basihan sa pagbibigay ng pagbibid out at pag-award sa mga kumpanya na ito na mag-handle ng pagkukumpuni at pagmemaintena ng MRT, Connie. Oo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos kasi, Mark, talaga nga naman hindi rin natin masisisi, no, na talagang mag-alboroto na yung ating mga kababayan din dyan sa problemang parating kinakaharap ng MRT. So ano bang balak ng grupo na ito? Meron ba silang balak na ituloy-tuloy itong kanilang pagkukondena? Or ibig sabihin pagtitipon-tipon para kondinahin ito? Yung mga rally, I mean. Connie, yan hindi raw nila tatantanan at binabantayan din nila pati yung kaso sa Supreme Court na pinapa-TRO nila yung fare hike ng MRT, mga bagay na kanilang at may representation ng grupo na ito sa Kongreso. Kaya maging ang pagbabantay sa mga binibid out at ina-award na maintenance contract sa mga MRT ay kanilang pagbibigyan daw ng tuon talaga at babantayan sa kanilang mga aktibidad, Connie. Alright, maraming salamat Mark Salazar sa iyong update na yan.